Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, hallelujah. Kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sabay-sabay po natin sabihin. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Tayo po, pataboy po ngayon ay tumayo at tayo mananalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, glorify you, Panginoon. We magnify your name, O God. Lord, sa umagang ito, sa dalangin namin, O God, na samahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. We know, O Lord, na wala po kaming magagawa kung wala kayo sa aming mga buhay. Kaya ang lahat, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na kayo ang aming Diyos na buhay, tapat magpakailanman, O God. Maraming salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kadakilaan. Dalangin namin, O God, na patuloy samahan mo po kami at patuloy, Panginoon, na nagpupuri kami, nagpapasalamat sa lahat ng kapatawaran ng nagawa naming kasalanan. At dalangin namin, Lord, na ang walang anuman ang mga pinagdadaanan ng mga anak mo, mga pagsubok, mga bagyo ng buhay, ito po ay hindi magiging sagabal upang ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Lord. Maraming salamat sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa mga aawit, sa mga tutugtog, Panginoon, at maging sa mga instrumento, Lord. We pray na kayo po, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa kanila, Panginoon, sa kanilang karunungan at katalinuhan na pinagkatiwala mo, ito'y magamit sa inyong karangalan, O God. Sa aming pastor po na maghahatid ng mensahe, we pray, Lord, ang karunungan at katalinuhan ipagkaloob mo sa kanya, kayo ang makita sa buhay niya, at ang mga salitang ito, Panginoon, ay malakaran namin sa araw-araw, O God. Sa aming mga kapatid po na wala pa dito, Lord, we pray, O God, na linisin mo po ang kanilang mga daraanan upang makasama namin sila sa umagang ito na taglay ang kagalakan, O Lord.
Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa, sa ating pong lahat na nandirito ngayon, sa ating pong iglesia. Tayo pong lahat ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos. Amen? Sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. At sa ating pong panimulang pagbibigay ng papuring awit sa ating Diyos, magkamayan po tayong lahat. Batiin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Let us share the love of Jesus Christ with one another. Sige po, umikot po tayo at batiin natin ng bawat isa. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, Walang ibang pupurihin, Panginoong Diyos. tanging Ikaw, Panginoon. Luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging Ikaw, pupurihin ko. Walang iba, Panginoong Diyos. Walang ibang Tanging Ikaw, Panginoong Jesus. Walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, Walang ibang mamahalin, O Diyos. walang ibang mamahalin, Oh! walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, Tayo pong lahat na dirito ay magbigay ng papuri sa ating Diyos. walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, tanging Ikaw ang aawitan. Walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, Tanging Ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Tanging Ikaw. Tanging Ikaw, Panginoong Jesus. Panginoon. Oh, Tanging Ikaw, Panginoon. ang pinakamataas na papuri at pagsamba ay para sa iyo, Panginoong Jesus. Walang ibang pupurihin, mamahalin at sasambohin kung hindi ikaw lamang ang aming Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil sa pagkakataong ito, makakalapit po muli kami sa iyong banal na paanan, sa iyong banal na presensya. At Panginoong Diyos, sa paglapit namin sa inyo, sa pagbaba namin ng aming mga sarili, hayaan mo po, Panginoon, na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo upang maging karapat-dapat, upang maging katanggap-tanggap, Panginoon, upang kami ay iyong dinggin
sa pagpupuri, pagsamba, sa pagluwalhati ng iyong banal na pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala namin ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang makapangyarihang pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Yesus, na ibinigay mo sa mundong ito upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoong Yesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam dahil tanging pangalan dapat na papuri. Ang papuri para sa iyo, Panginoong Jesus. Kapayapaan, Jesus, ika'y kagalakan, Jesus, dalay kaligtasan, purihin ka, Panginoong Jesus. Itinataas ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinam dahil ang tanging pangalan na dapat purihin at sambahin. Tawagin po natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Oh, Jesus, kapayapaan sa aming mga buhay. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakila, Panginoong dakila, ang aming tagapagligtas. Oh, makapangyarihan, Hari ng lahat, Panginoong dakila, ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Makapangyarihan, Hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Oh, Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoon
papuri ay para sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Panginoong As we worship your holy name, O God. Hear us, O Lord. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tinataas namin ang banal mong pangalan, Jesus. Oh, mula sa aming mga puso, papuri ay para sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Jesus, sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Niluluwalhati namin ang banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Ang Diyos na makapangyarihan, ang Hari ng mga hari, Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoon, ay may kagalakan, may kaligtasan, Panginoon, may kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nandirito ngayon na may karamdaman ng pisikal, Panginoon. Tinatanggap namin ang kagalingan sa banal na pangalan ni Jesus, O Diyos. We give you praise and we give you glory. Sa aming buhay, Panginoon, wala kaming ibang naisin kung hindi mapapurihan ka, masamba ka at madakila ka, Panginoong Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we invite you, Panginoon, to be in our midst, O God. We invite the holy presence of God, the power of the Holy Spirit to move in us, O Lord. As we empty ourselves, O Lord, may you fill us, O God. Fill us, Lord Jesus Christ. samba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Hesus. Ang buhay ko'y sa iyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Tawagin po natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon, sa iyo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa iyo, O Diyos.
purihin ka. Panginoong Yesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Oh, Panginoong Yesus, ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aming Diyos. Luwalhatiin ang banal mo pangalan, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Yesus. Ang buhay ko'y, sabihin po natin sa ating Panginoon, papuri at pagsamba ay para sa iyo, Diyos. Oh, Panginoong Yesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aming Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Ang papuri, Panginoon, at pagsamba, ang kaluwalhatian, Panginoon, ay para sa iyo lamang, aming Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. We give you glory and we give you praise, Jesus. In Jesus we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon, ang ating Diyos, na buhay ang ating Panginoong Hesus lamang, ang ating Panginoon. Ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon na maipahahayag sa atin sa umagang ito. Inaanyayahan po namin yung mga bata na pumunta po sa conference room para po makasali kayo sa Sunday School. At hinihiling ko din po na sana po i-mute muna po natin ang ating mga cellphone para wala pong maging sagabal sa salita ng Panginoon na matatanggap natin ngayon. Dahil sa pakikinig at pakakinig ng salita ng Diyos, tayo ay makakatamo ng karunungan at katalinuhan. Ngayon po ay tinatawag ko na po ang ating pastor, Pastor Archie, para sa salita ng Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Praise God. Bilang isang mananampalataya, tayo po ay nakatuon sa mga aral ni Jesus. At tayo po bilang mga Kristiyano, hindi ho tayo nabibigla, no? Pagka nakakabalita tayo na ang isang mahal natin sa buhay o kaya ang isang malapit sa puso ng mga taga-Mariqueño, for instance, ay mabalitaan natin na pumanaw. Kasi meron pong verse ang Bible na palagi ko pong pinipreach sa inyo. Sabi po ng Biblia,
Nakatakda po sa tao na siya po ay mamatay ng minsan. At pagkatapos ng katakdaan ng kamatayan, darating po yung araw ng paghukom. Kaya isang nakakalungkot na pangyayari, nakikiramay po ang ating church sa ating mahal na former mayor po. Alam niyo po yung nangyari sa ating minamahal na si Mayor BF, na ngayon po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Lahat ho ng nangyayari sa tao may kapahintulutan ng Diyos. Minsan makakarinig tayo, dapat mag-ingat tayo. Alam niyo po, kahit na anong gawin nating ingat, pag talaga hong nakatakda na araw po na tayo po'y kukunin, sabi po ng Mangangaral 8, dun po sa talatang 8, madali naman pong tandaan, Ecclesiastes chapter 8 verse 8, gaya naman ang pagdating ng hangin na walang pwedeng pumigil, walang pwedeng makapigil po sa pagdating ng kamatayan ng tao. Kaya pati po yung kamatayan, may kapanahunan yan Mangangaral 3:2, ang sabi po, may panahon na ikaw po ay ipanganganak at may panahon na ikaw po ay mamamatay. Kaya yung ating butihing mayor, na laki ng tulong po na ginawa po, glory to God, sa atin pong siyudad ng Marikina. Naalala ko po, 1992 pa, nung siya po ay naging mayor, ang mga kalsada po dito, punong-puno po talaga ng putik pag umulan, pag dumaan po kayo, puro alikabok, pero nakita nyo yung malaking transformation po, kaya talaga naman po nakikiisa rin tayo at nakikidalamhati po sa pagpanaw ng atin pong mahal na mayor. At marami po mga taga Marikina po ang nakikinig sa atin ngayon. Pinapaabot po ng church na ito sa atin pong mayora din, dati, kay Mayor Marides Carlos Fernando at lalo na kay Tala, ang lahat po ng pakikiramay ng Feast of Harvest Christian Ministry po. Kaya isang magandang bagay ho na atin pong dapat malaman bilang isang mananampalataya, kasi patuloy na ho nating nakikita yung kahalagahan ng kaligtasan. Ang salvation pala, hindi pala yung one-time prayer lang na, Lord, tinatanggap kita. Kasi pwede pong manalangin ka ng ganon, pero hindi nagbago yung buhay. Wala po yung pagsisisi, wala yung pagtalikod sa kasalanan, wala yung pananampalataya. At gaya ng pinag-aralan natin nung mga nakaraang linggo ho, pinakita ng Panginoon sa atin ang kalahagahan ng pananampalataya. Pananampalataya na makapagliligtas sa atin. Sapagkat ang sabi po ng Epeso, dun po sa 2:8 hanggang 9 po, it is by grace. Sabihin nga ho natin, grace. Yan. May pag-aaralan tayo ngayon, ipipreach natin. Ano ba yung kagandahang loob? It is by grace. Sa Tagalog po yan, grasya, kagandahang loob. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on your own. It is a gift of God, regalo ng Diyos. Not of your own works. Hindi sa sarili nating gawa, that no one should boast, para wala pong sino man na makapagmalaki. Kaya po sa preaching na ito, pinamagatan po natin, ayan po, ang kagandahang loob ng kaligtasan. Okay? Dito maaalis yung mga agam-agam ninyo. Pastor, kailangan ba tayong magpamiyembro po sa church? Kasi may mga kaibigan po ako nagsasabi, hindi kayo maliligtas sa Feast of Harvest kasi hindi kayo miyembro ng iglesia. Tama ho ba yun? O ang ating kaligtasan po ay nakaangkla doon sa kagandahang loob ng Diyos. Membership ba? O kaya, Pastor, alam nyo ho, pagka nagkamali kayo ng isang kautusan, hindi na kayo ligtas. Paano tayong lahat po? Walang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos Kaya hindi po pwede yung mabubuting gawa. Hindi po pwede po. Kasi lahat ng tao ay nagkasala at wala ni isa pong makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tatandaan niyo po yon. Sa pamamagitan ba ng tradisyon ng tao, tumanggap ako ng mga sakramento? Mga kapatid, ang kaligtasan po ay regalo at kagandahang loob ng Diyos. Hindi po sa anupaman pong sakramento, hindi po sa anuman pong tradisyon ng tao, pagiging miyembro ng iglesia o paggawa ng mabuti. Hindi ho ganon, kapatid. Gaya ng sinasaad po, tatagalogin lang natin. Sabi po ng aklat ng Epeso, dito po sa 8 hanggang 9, it is by grace. Ano pong sabi rito? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Pwede ba nating ulitin yon? Kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Church membership ba? Hindi. Yung mabubuting gawa ba na perfect dapat tayo, walang pagkakamali? Hindi.
Yun po bang tayo dapat nakakumpleto ng sakramento? Ako po yata ang nakumpleto ko lang ho sa dating pananampalataya ho natin, yung bautismo ng baby, no ho? Pero yung mga iba po, alam niyo po yung pagkukumpil, hindi ho ba? May pagkukumpil pa. Halimbawa, ang tao ho ba'y mamamatay, kailangan ho na may pagbabasbas pa para maligtas ka? I don't think so. Kasi ang kaligtasan po, kagandahang loob po ng Diyos. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos na tayo na i-preach kung ano po yung pananampalataya. It is the substance of things that are hoped for and the evidence of the things that are not seen. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, dadako tayo sa grace. Pero bago tayo tumungo ng pag-aaral ng kagandahang loob ng Diyos, inaanyahan ko po na tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin po para po sa karunungan ng ating Ama. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga aral, preachings, karunungan na amin pong tataglayin sa umagang ito. Panginoon, may mission po ako na patuloy pong buksan ang mga puso at ang mga kalooban ng mga hinirang mo ng mga kapatiran sapagkat sila po'y nais niyong maligtas at gaya ng amin pong patuloy po na pinag-aaralan, ayaw niyo na may isa man lamang po sa amin ang papahamak. Hindi po kami perpektong tao, marami kaming mga pagkakasala sa araw-araw na ginagawa namin, patuloy pong sumasalangsang kami sa mga banal mong kautusan. Kaya Panginoong Diyos, pinangahawakan namin ang mga pangako po, Panginoong Diyos, sa Hebrews 9:22. Sabi niyo po, Panginoon, kung walang pagtigis ng dugo ni Jesus, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng aming nagawang kasalanan. Lord, we confess our sins right now. Mabuti ka, patuloy ka, Panginoong Diyos, na tumatalima sa lahat ng amin pong mga hinihiling. Kaya Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan ngayong umaga para maunawaan po namin ang kahulugan ng kagandahang loob ng Diyos. Muli, maraming salamat po. Pagpalain niyo po kami. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi lahat ng Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. It is by grace. Grace is defined as unmerited, yung pong regalo ng Diyos na hindi nyo pinagpaguran. Nakaranas na ho ba kayo na may kumatok sa bahay ninyo at sabihin po sa inyo, bibigyan kita ng bahay, kapatid na Francis, kasi gusto ko lang, natutuwa ako sa iyo. That is unmerited favor, di ho ba? Na hindi ka naman nag-ipon, hindi ka naman naghirap, hindi ka naman po nagbanat ng buto, pero may isang taong kumatok sa bahay ninyo at dahil may pabor ka na binibigay niya po sa iyo, mabibigla ka noon, Bet ako magkakaroon ng bahay, hindi ko naman pinagpaguran. That is what you call grace, Unmerited favor. Na bakit ang Panginoong Jesucristo, ako yung gumawa ng kasalanan, ako yung mamamatay tao, ako yung nanggahasa, ako yung nangangalon niya, pero sa pamamagitan po ng pagpapalit, ang tawag po natin doon, the doctrine of propitiation. Yun pong doktrina ng propitiation ay, sa ibang pananalita, the doctrine of substitution. Ikaw na sa pong ikukulong, parurusahan sa impyerno, humalili sa iyo si Kristo, at siya na nakapako sa krus ng Kalbaryo, inako ho yung pagiging magnanakaw mo, inako yung pagiging mangangalo niya mo, inako yung pagsamba mo sa Diyos-Diyosan, at siya po ang pinatawa ng parusa ng Ama. Hindi ba masasabi natin, napakadakilang pag-ibig talaga. Kaya nga lang binabaliwala ng maraming tao po ngayon na parang yung regalo po ng kaligtasan ngayon, it is being taken for granted. Pero kung titignan ninyo, ito pong kagandahan ng kalooban ng Diyos, ay ibinibigay niya sa lahat ng mga nananalig at nananampalataya sa Kanya. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. At ito po hindi po sa ating sariling kakayanan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, o hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Minsan, tanungin niyo po yung isang tao, malalaman niyo kung ligtas siya o hindi. Pag namatay ka ngayon, ligtas ka ba o hindi? Ligtas ako. Sasabihin ng iba ho, bakit? Wala naman akong ginawang kasalanan Hindi ako nagchichismis. Hindi ako nagagalit. Pwede ba naman ho yun? Hindi ako nakapag-isip ng anumang kahalayan.
Wala akong kasalanan. Ang taong nagsasabi po na yon ay didiretso po sa impyerno. Kasi pinapakita po sa atin sa pamagitan ng Biblia na hindi matutupad ng tao ang lahat ng kautusan. Naawa din po ako, nalulungkot. Pinananalangin ko yung mga dati kong mga kasamahan po doon po sa dati. Ayoko na sabihin po yung kanilang pangalan, pero nandun na ho yung clue. Dati. Sa dati kong pinananampalatayanan. Ang galing-galing ho makipagdebate nung amin pong leader. Pero one time, may nagtanong po sa kanya, Biblia sasagot, ika po nila, paano po maliligtas ang tao? Ang sabi po ni brother, kailangan sundin mo lahat ng kautusan. Huwag kang papatay. Naisip kong ganun, paano po masusunod yung huwag kang papatay? Sabi po ng Biblia, yung pong magalit ka sa kapwa mo, pumatay ka na. Sino ho bang di nagagalit? Kaya sabi ko, tagilid yata ang kaligtasan ng mga dating mga naging kapatid ko sa pananampalataya sa dati, dahil ang kaligtasan ay makukuha daw sa pamamagitan ng pagsunod sa buong kautusan. Mga kapatid, yun na nga po nagsasaad walang sino man ang makasusunod sa lahat ng kautusan. Kasi no one is perfect po Kaya nga, binigay sa atin po ang mga talatang ito. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Bakit ho papakita ng Diyos dahil sa habag niya? Para walang maipagmalaki ang sinuman. Logic. Bakit kailangan po na si Kristo ay mamatay? Ibig sabihin, may ililigtas siya. Kung ikaw po ay hindi nangangailangan ng kaligtasan, baliwala ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit po siya magiging baliwala? Kasi pwede mo palang masunod yung buong kautusan. Klarong-klaro ho yung Roma 3:23 Ang lahat ng tao ay nagkasala at walang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga ho sa umagang ito, naway buksan ng Diyos ang ating isipan, kasi baka maligaw po kayo. Ang dami po nating mga kapatid, lumilipat doon po sa church membership. Naiengganyo po sila kasi doon sa church maayos daw, ang lalaki ng mga katedral, ang tataas ng mga tusok na ganon, kapatid. Pag hindi po ito ang sinundan ninyo na kaligtasan, kahit malaki po yung inyong mga churches na yan, mapapahamak po kayo sa impyerno. Mapapahamak kayo. Kaya ang karakteristik po ng mga tunay na tinawag po ng Diyos, yung pastor po, hindi ho masyadong mataas sa church. Mapapansin nyo po yun Pag bumabaho si pastor dito, kasama nyo rin hong sasakay ng jeep halimbawa, makikita nyo po, ordinaryong nagtatrabaho rin po siya, hindi ho siya yung dakilang sugo. Hindi po ako yung preacher na masasabi nating kinikilala o dakilang apostol. Ako'y titindig po sa Bible, wala na pong apostol ngayon. Ang apostol po yung mga nakakita ng personal kay Jesus. Kaya sino man po nagkiklaim na siya po'y apostol, inaagaw mo yung karangyaan, inaagaw nyo po yung pong kadakilaan ni Jesus. Ano pong pinapakita sa atin sa pamamagitan po ng kagandahan ng kalooban ng Diyos? Unmerited favor, na hindi ko naman deserve magkakotse, ba't mo ako binigyan ng kotse? Parang ikaw nga makokonsensya Wala naman akong ginawa, pero binigyan mo ako ng bahay. Ako yung dapat nakakulong sa kulungan, pero may lumapit sa mga pulis. Aakuin ko na lang yung kasalanan niya ng panggagahasa, yung kasalanan niya ng pagnanakaw, yung kasalanan niya ng pangangalo niya, palayain mo siya, at ako ang papalit sa kanya. That is what you call grace, habag, awa, regalo. At ang kagandahang loob ng Diyos, pansinin niyo mga kapatid, unang-una, makikita niyo na itong kagandahang loob ng Diyos ay biyaya. Sabihin nga natin, biyaya. Hindi mo pwedeng bilhin yan. Hindi niyo pwedeng sabihin na, Lord, pabili nga Lord, gagawa nga ako ng mabuti para magkaroon po ng inyong kagandahan ng kalooban. Tignan niyo po ang sinasaad ng Efeso 1:4-5. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4-5, bago palikain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Kristo
at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, verse 5, tignan niyo pong mabuti, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo at ayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang kalooban. Okay? Kagandahan ng kalooban ng Diyos eh. We were chosen. Ito po yung aral tungkol po sa pagpili. Naniniwala po ako rito, we believe in the doctrine of being elected. Naniniwala po ako niyan. Minsan may nagtanong sa akin, pinili na pala ng Diyos. Ano pa po ang silbi na magpahayag po? You just preach the word of God. Kasi sa mga panahon natin ngayon, hindi pa natin nalalaman kung sino-sino pa yung mga ibang pinili. Hindi pa natin nalalaman kung sino pa yung tatawagin ng Diyos. Minsan napapansin ko meron pong tao, tinanong niya, paano kayo maliligtas? Sasabihin niyo po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Meron po akong sinabihan yan, pinagtawanan po ako eh. Yan lang ba alam mo sa Bible? Gasgas na yung Bible verse na yan. Walang epekto sa akin yan. Alam niyo po, kahit wala akong epekto yun sa kanya, hindi ako nagsasawa na paulit-ulit kong sabihin yung verse na yon, kasi malay ninyo, dumating yung huling pagkakataon, tawagin siya ng Diyos. Kaya wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Yung biyenan ko, pastor, antigas ng ulo niyan. Yung kasamahan ko po, kandado sarado. Ako nga ho, galing dun sa dati eh. Yung dati na yon, kahit dati po yung dinaanan ko na yon, bet naman mabubuksan yung isipan ko at ako po ay tatanggap kay Jesus. Bakit to nabuksan yung isipan ko? Kasi naniniwala ako, kasama po ako doon sa mga pinili at hinirang ng Diyos. Hindi bubukas ang mata ninyo kung hindi po kayo pinili ng Diyos. Kaya ang unang katangian ng kagandahang loob ng Diyos, ito po ay biyaya. Can we say amen? Biyaya, grasya. Hindi mo deserve pero binigay sa iyo. Ang gagawin mo na lang, tatanggapin nyo po. Sabi nga nung isang kapatid, pastor, hindi ako naniniwala dyan eh. Pwede pong maging mabuti ang tao. Paano pwedeng maging mabuti? Ako ho, pastor, wala akong ginawang kasalanan. Naalala ko tuloy yung sinasabi ng 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi natin na tayo hindi nagkakasala, ay ginagawa nating sinungaling at Diyos at dinadaya natin ang ating sarili. Kaya nga sabi doon ng verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Kasi sabi nung kapatid po, hindi naman ako nagchichismis, pastor eh. Oh, talaga? Oo, hindi ho ako marites. Kasi ang marites di ba sila ho yung tanong ng tanong kung anong latest? Hindi rin ako marisol. Kasi marisol ho, yan po yung nagsusulsol. Hindi rin ako aling piling. Narinig ko na ho sa inyo. Sa preaching ninyo, may aling piling. Hindi ako piling maganda. Anong ginagawa mo? Wala ho, nakikinig lang ako. Di sali ka pala. Mas delikado ho si Sally. Si Sally ho kasi, sali ng sali. At yung kaibigan niyang mataliko, si Eva. Pag si Sally ho, nakuha yung impormasyon, ipinasa kay Eva, iba-iba na ho ang darating. Mas delikado ho si Eva. Sasabihin natin, hindi naman ako marites, hindi naman ako aling piling o anti-piling, pero sali naman tayo, at saka Eva. Kaya nga, ang salita ng Diyos, totoo. Pag sinabi po ng ating Panginoon na tayo ho, biniyayaan niya, tanggapin nyo agad. Huwag na kayong magtatanong. This is an unmerited favor. Kaya yung pabor po ng Diyos, tanggapin natin. Tanungin ko kayo, ano pa ang nakita ng Diyos sa inyo para kayo iligtas? Ako nga ho, wala akong makitang mabuti sa sarili ko ho Bet wala akong makitang mabuti. Pag i-gauge ko po yung sarili ko ngayon, nagagalit ako. Ang tenga ko ho, nakikiliti sa mga chismis din. Kahit na sabihin yung Kristiyano kayo, nakikinig pa rin ho kayo Kahit na sabihin ho natin na tayo mananampalataya, nakapagmumura pa rin tayo pag nabibigla. Totoo ba o hindi?
Minsan nga ho, pag nagagalit tayo, no, walang pigil po talaga. Pero after that, ang palatandaan na tayo hinirang ng Diyos. Sising-sisi tayo at ang mga kasalanan natin nagagawa sa kasalanan ng pagkabigla. Hindi ho natin buhay yon. Nabigla ka ho, bigla hong may bata ho na tumawid, nagmamaneho ka, napamura ka bigla. Kasalanan po yon. Pero Lord, di ba pagka ho matutulog tayo, pasensya ho, kanina talagang malutong yung mura ko dun sa bata, Panginoon. Pero hindi ko po sinasadya, patawarin niyo po ako, Ama. Ligtas ka, kapatid. Hindi naman yun yung araw-araw na buhay niyo po eh. Kaya pag tinanggap niyo ho yung biyaya na yan, ang sabi po niya rito, no? Tayo po, ginawa niyang anak niya, no? Sabi po rito, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kagandahan ng kalooban. Receive the gift. Meron na ho bang nagregalo po sa inyo, no, na parang hindi nyo deserve yung binigay sa inyo? Sinoli nyo ho ba? Halimbawa lang ho, no? Talaga may nagbigay po sa inyo eh. Sabihin ho sa inyo, no? Hindi, natuwa lang ako sa iyo, kapatid na Francis eh. Ito yung susi ng brand nyo na kotse. Ba't nyo ako binibigyan? Biyaya. Gusto lang kitang pagpalain ng Lord. Tatanggihan nyo ho? Binibigay po sa inyo eh. Gayon din naman po ang kaligtasan. Libre, walang bayad. Hindi ka kinakailangan gumawa ng kahit na ano. Hindi po kinakailangan maging membro ng church. Pero ibinibigay po bilang kaloob ng Diyos. Pangalawa, ang kagandahan ng kalooban po ng Panginoon, pansinin nyo po, pinagpapawalang sala po niya ang lahat ng hinirang. Pwede ho ba magsalita ho rito o magsabi ng amen, ano, para totoo lang tayo? Sa lahat ng mga naririto po sa loob ng church, sino po ang guilty na nakapagsinungaling? Magsabi ng amen. Hallelujah. Alam nyo, naniniwala ko mga Christians kayo. Can we say amen? Biro mo, sabihin mo lang ng gano'n na inamin mo. Ang amen po, ibig sabihin siya nawa. Huwag kayong amen ng amen po. Mahirap po yan, kapatid. Nung tinanong ko kayo kung sino po rito ang guilty ng pagsisinungaling, ang sinabi nyo lahat, amen. Bakit? Sabi po ng aklat ng pahayag, doon po sa Revelations, ano? Ang lahat ng sinungaling ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Are we a candidate po going to heaven? Hindi po. Bakit? Lahat ng tao'y sinungaling bilang 23:19, at ang Diyos lamang ang hindi makapagsisinungaling kahit kailanman. Napakaganda ho nung doktrina o nung aral po tungkol sa grasya, sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi po dito sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Ano po yung pinakamabigat ninyong nagawang kasalanan sa buhay po ninyo? Huwag na tayong mag-amen, ano? Ba't lahat tayo dumaan po, lalo na tayong mga kalalakihan, bago tayo nakakilala kay Jesus, unang-una ho sa pangangalon niya. Yung physical po, at ang pinakamalupit po, yung mata. Ilan sa atin dito ho ang dumaan sa pagkakataon na nagmumura tayo, kaliwat kanan, magagalitin tayo. Lahat ng yan, pinawalang sala ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan ng kalooban. Ang gagawin nyo lang ho, mga kapatid, ano ho? Lord, ang Bible po'y salamin. At habang binabasa ko po yung Biblia, nako-convict po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Ako po'y walang nagawang mabuti. Pag na-claim nyo po yon, I believe that you are a Christian. Hindi kaya hong i-claim yan ng hindi mananampalataya. Napansin ko po sa mga kausap ko sa ibang faith, pag tinatanong ko, alam mo ba kapatid na ikaw mamamatay tao? Excuse me, no? Wala akong record sa NBI. Kita mo? Hindi nyo kasi alam kung ano po ang kahulugan ng mamamatay tao na pinapaliwanag ni Kristo. Alam mo ba, unfaithful ka sa asawa mo, nangangalon niya ka, excuse me, no? Stick to one lang ako. Sino man ang tumingin ng may kahalayan ay nangalon niya na nga sa pamamagitan ng kanyang puso. Magnanakaw ka, kapatid, sinabihan ko ng ganon. Excuse me,
tinira pa yung mga politiko po, no? Hindi ako katulad ni ganito, hindi ako magnanakaw. Alam niyo po, kung hindi tayo nagbibigay ng tamang-tama para sa Panginoon, sabi ng Malakyas, tayo po ay nagnanakaw sa kaharian ng Diyos. Guilty tayo lahat nun, kapatid. Pero ang ganda-ganda ng sinasabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. How would you feel po, no, kapatid? Babasahan ka po. Naku, every time na sumasama ako sa misis ko, no, minsan nanonood po ako ng mga court hearings. Ang pinakakinatatakutan po ng akusado, pagbabasahin na po yung paghatol sa kanya. Kasi sasabihin po doon na guilty beyond reasonable doubt, di ba? At doon naman po sasabihin kung acquitted po kayo at wala kayong pagkakasala. Pero ano ho ang mararamdaman ninyo na talagang kayo ang nagnakaw, kayo ang nanggahasa, kayo ho yung nangalon niya, kayo ho yung talagang gumawa ho, no, ng kasalanan. At babasahan kayo ngayon, ano ho? At ang binasa po sa inyo, wala kang sala. Tatanungin mo ngayon, inamin ko na nga ho na ako ho yung gumawa ng kasalanan eh. Bakit ho pinawalang sala ako? Kasi may isang tao na umako ng kasalanan mo at siya ngayon ang isisilya elektrika kapalit mo. Can we all say amen? Yun po yung doktrina ng substitution. Naku, kung matututunan nyo lang talaga at tatanggapin ang puso ninyo, gabi-gabi habang nananalangin kayo, iiyak kayo sa kabutihan ng ginawa ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi we are all marching towards hell. But because of the grace of God, it is by the grace of God that you have been saved through faith. It is not on your own. It is a gift of God, not on your own works, that no one should boast. Ay, hallelujah. Buti na lang ang Diyos po natin, talagang mahabagin, maibigin. Kaya po sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, yung pong guilty beyond reasonable doubt, acquitted ka ngayon, kapatid. Hallelujah. Ikatlo, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kagandahang loob ng Diyos ay mananatili. Brother Francis, binigyan kita ng kotse kasi natuwa yung puso ko sa iyo. Pero kinabukasan, hindi na ako natuwa sa iyo, akin na yung susi, balik mo sa akin. Ganun ba ang Diyos? Binigyan ka ng regalo, aagawin ba sa iyo ng Diyos? Binigyan ka po ng Diyos ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan, babawiin po niya. Hallelujah! Ang sabi po ng John chapter 10 verse 28 to 29, binibigyan ko sila ng buhay. Ito po yung buhay na walang hanggan. At kailanman, hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin kanino man. This is the doctrine of eternal security. Hallelujah, Pastor. Nung tinanggap ko po si Kristo, at talaga naman pong ako po'y nasa kalooban na ng Diyos ngayon. Ayan nga ho, ang pruweba ho, nakaupo kayo ngayon, nakikinig kayo ng salita ng Diyos, at ako'y naniniwala na ang lahat ng nakaupo ngayon dito ay, kung hindi man ligtas, ililigtas ng Diyos. Amen? Ano ho yung kinatatakutan ninyo? Naku, Pastor, kanina ho, talaga hong tumingin po ako ng may kahalayan Tinignan ko ho yung pornografiya. Pastor, nawala yung kaligtasan ko. Kapatid, masyasyak ka sa Panginoong Diyos. Babagabagin yung puso mo, hindi ko tinotolerate yung pagtingin po sa ganon. Masama po yon. Pero alam nyo po, bago kayo matulog sa gabi, ipapaalala ng Diyos po yon. Iko-confess nyo po, Panginoon, kanina po tumingin ang mata ko ng may kasamaan po. Panginoon, nababagabag ang puso ko, patawarin nyo po ako, Panginoong Diyos. Bababa po yung habag ng Diyos kasi kinonfess mo If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Pastor, talaga hong tumingin yung mata ko Pero alam niyo po, the moment that you ask for forgiveness, panibago na naman ho yung mata ninyo, panibago na naman po yung paglilinis ng Diyos. Kaya nga sabi rito, ang kaligtasan mo, kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay mananatili magpakilan paman. You are eternally secured. Napakabuti ng Diyos.
Alam niyo po, kaya po nag-develop po ako ng anxiety dati po sa aking pananampalataya. Kasi ang kaligtasan sa amin nawawala eh. Unang-una, kapag ka nangalon niya ka, mawawala. At hindi ko matanggap po, pag kumain ka ng balot, mawawala kaligtasan mo. Hindi ko matanggap yun. Bakit ho? Masarap po ba balot? Alam niyo, nung pinag-aaralan ko ngayon, out of context lahat. Out of context. Wala pong pagkain na marumi ngayon. Ang lahat ng pinagpasalamat sa Diyos ay nilinis na ng dugo ni Kristo. Kahit na dinuguan pa yan, kapatid, can we say amen? Kaya lang, sinasabi ko lang ho, wag naman ho isang balding dinuguan kakainin ninyo. Binigyan kayo ng kapatid, kalahating tasa, pwede na ho yun, lalo na sa may gout. Amen po ba? Kasi baka maging lisensya po. Naku, sabi ni Pastor, wala naman po masamang pagkain. Kaya kinain ko yung isang buong lechon. Pati baboy ho, hindi na masamang kainin ngayon eh. Pero hindi nawawala ang kaligtasan mo. Minsan yung mga pastor, masyado nating kinokondem. Nako, si pastor ganito, nahuli, may kabit. Impyerno na siya. Mali ka, kapatid. Hindi mo alam yung buhay ng pastor. Bakit niya nagawa yon? At bago siya matulog, kung anong gagawin niya sa paghingi ng tawad. Kaya dapat mas malawak yung pangunawa po natin. Huwag tayong hatol ng hatol. Hindi naman nag-church yan, pupunta sa impyerno. Kapatid, baka tayong pumunta ho because we are self-righteous. Huwag kayong magagalit, ako po'y parang tatay ninyo nakatayo rito. Hindi po ako nagagalit sa mga ibang kapatid natin. Kahit na mga pinopost natin minsan sa Facebook po, may mga kahalayan, may mga patutsada. Bakit ho? Hindi ako magsasawa na i-preach po ang kapatawaran ng Diyos. At habang pinipreach ko po ito, hindi naman po kailangan kayong pagalitan eh. Ang salita ng Diyos, ang bibitak, ang hahati, ang hihiwa ng puso ninyo, para kahit hindi ko kayo pagalitan, ang Diyos ang magmumulat ng mata ninyo, sasabihin nyo, patawarin mo ako, Ama, nagkasala ako laban sa iyong kaharian. Minsan may nagsuggest sa akin, Pastor, pagka ho nangalo niya, patayuin nyo rito. Paaminin ninyo ng kasalanan. Sabi ko, no need. Bakit ho? Lahat naman tayo nagkamali. Pag patatayuin ko lahat tayo tatayo rito. Can we say amen? Lahat ng tao ay nagkasala at hindi makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Kaya ho, pag tinanong niyo ako, Pastor, nung isang araw ho, talagang iniiwasan ko po, pero nahulog po ako, nakapangalo niya po ako. Hindi nawala yung kaligtasan mo. Sinasabi mo pa nga sa pastor ho dahil nababagabag yung puso mo. Kaya minsan napaka-condemning spirit natin, hindi natin alam yung buong sitwasyon eh. Ngayon yung napapanood natin, nilunok yung pera. Naawa din po ako kasi yung babae po na yun, kinokondem na siya ng buong mundo. Mamaya, Kristiyano pala, hindi natin alam yung sitwasyon, may sakit yung anak, kailangan niya ng pera, wala siyang kaya kinuha niya, naipit na nagkapahiyaan na kinain niya yung pera. Pero ang nangyari po, kapatid, siyempre ang kasalanan may consequence. Pero dapat kung tayo mga kapatid, ay pupuna, ang sabi nga ni Kristo, kung tinitignan mo po yung puwing sa mata ng ibang tao, tiyakin mo lang na ang mata mo ay walang malaking troso. Ibig sabihin, malinis ka, wala ka nagawang pagkakamali, katulad ka ni Kristo, sapagkat ang tama lang na pagpuna, kailangan manggaling kay Kristo. Si Kristo lang ang blameless, upright, perfect, and without sin. Kaya yung sinasabi po nila, ako po, when I preach in general. Magsisi na ang lahat ng mga nangangalon niya. Hindi ko sinasabi po na kapatid na ganito, mangangalon niya ka, kapatid na ganyan, mangangalon niya ka. Never ko pong pinapahayag. Pero kung hahatiin ng Lord yung puso po ninyo sa sakit, ina-address po natin yun sa lahat ng tao. Pero ang good news, hindi mawawala ang kaligtasan ngayon na dala-dala mo. Can we all say amen? Hindi pa worth it na palakpakan naman ng Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoong Diyos. Secured pala yung kaligtasan ko. Kaya alam niyo po, habang pinag-aaralan ko yung Biblia, alam niyo mga kapatid, ang kamatayan hindi natin mapipigil kung talaga nakatakda na. Pero ang buhay ng tao, pwede po sa kalooban ng Diyos ay humaba. Ang sabi ng Bible po, hindi ba ganinyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Sino man sisira sa templo ng Diyos ay sisirain din naman ng Diyos.
Templo pala ng Holy Spirit, sigarilyo tayo ng sigarilyo. Sige ho, sundin nyo yung Bible. Tumalikod kayo sa sigarilyo, hahaba buhay nyo. Can we say amen? Gusto natin na mahabang buhay para makapaglingkod sa Diyos. Inom naman tayo ng inom ng alak. Talikuran nyo yung pag-inom ng alak, hahaba buhay ninyo. At ito po mga kapatid, wag matigas ang ulo. Pinag-aaralan ko ang mga buhay ng mga kasamahan kong pastor. Extreme ang karamihan. Ano po ibig sabihin ng extreme? Hindi ako iinom ng gamot kasi ako'y nananalig na pagagalingin ako ng Diyos. Ang gamot ho, kasama sa biyaya ng Diyos. Can we say amen? Pag umiinom kayo ng maintenance ninyo, mas hahaba ang buhay ninyo. Can we all say amen? Huwag matigas ang ulo. Sinabihan na ng doktor, maglosartan kayo, uminom kayo ng amlodipine. Paalala ho ng Diyos yon. Bakit? High blood tayo eh. Pag ininom nyo ho yun, hahaba buhay nyo. Magiging quality yung life ninyo. At pag naging quality ang life, mas makapaglilingkod tayo sa Diyos. Alam nyo po, ang aksidente pwedeng ma-prevent. Medyo may edad na ho, tignan ho natin yung kapasidad natin. Pag may edad na po tayo, wag po kayong akyat ng bubong. Di ho ba? Kasi alam natin yung capacity natin. Ako kapatid, sa bigat ko na to, ayoko ho magkumpuni ng bubong namin. Baka ho madulas ako. At yung hagdanan po, kasi magsi-50 na rin tayo. Pag umaakyat ho ako talaga, hindi ho mabilis. Hinahawakan ko na rin ho, dahan-dahan. Kasi pwede hong madulas tayo. Hanggang 4th floor po bahay namin. Baka mula 4th floor ho, dumausdos po ako. Patay ho ako nun. Maliligo po ako. Kapatid, titiyakin ko po, yung tiles, wala dun yung sabon. Kasi pwede hong madulas. Pwede hong pahabain ng Diyos yung buhay natin. At sa pamamagitan nun, maging quality po ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen po ba? Sino ho dito mahilig ho talagang 50 pataas na, napakahilig ho sa ice cream at tsokolate? Naku, pastor, talagang ho yan eh. Pag may mga edad na ho, napapansin ko po, dati paborito ko yan eh. Lahat ng mga matatamis. Pero pag nagkakaedad ka, alam niyo po yung mga kinakain ko ngayon? Talbos ng ampalaya. Mga kabataan, gusto niyo yon? Kadiri ka naman, pastor. Okra. Pakukuluan, lalagyan ng kaunti pong kamatis, tsaka kanin. Minsan nga ho, maniwala kahit hindi, dati white rice kinakain nyo, ngayon naging brown at black rice. Amen po ba? Kasi inaalagaan na natin yung ating katawan. Paano yung mga kabataan po? Madidiscover din nila yan ho eh. Kain tayo ng kain ng mga matatamis, kain tayo ng kain ng matataba. Parang hindi natin po nilalakaran yung sinasabi, hindi ba ganinyo alam na ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya ulit ho, sa mga senior citizen po, please, wag na pong aakyat ng bubong. Kapag ho bababa ng hagdanan, humawak na ho dun sa handle. Pagka ho gigising ng umaga, wag hong biglaan. Amen po ba? May kakilala po ako na stroke po eh. Bakit ho? Pagising niya ng ganun, malilit na ako, pagbangon hong ganun, bagsak ho. Bakit ito bumagsak? Alam niyo ho, pagising nyo, biglang taas ho yung blood pressure. Pagka ho nagising kayo, uminat mo na, ay. Napansin ko dati, pagka ho ko bumangon sa kama, kapatid, isang tayuan, punta na kagad ho sa labas. Ngayon ho, umiba na. Pagka ho ko babangon sa kama ho, hawak mo na ho. Iikot ng kaunti. At pagkatapos ho mga kapatid, at saka po tatayo, may hingal pa ng konti, salamat po, Panginoong Diyos. Ay, napagod ako, Panginoon. Bakit ho? Iba na ho kasi yung katawan ho ng 50 pataas ho eh. Hindi na ho katulad nung dati ho eh. Dati ho, nagsasaranggalo kami sa bubong. Ngayon ho, hindi ko na i-attempt po umakyat ng bubong. Kaya hindi ko po sinisisi yung mga naa-aksidente Pwede sana na ma-prevent kung marunong lang din tayong sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Amen? Mga kapatid, lahat ng mga maintenance dito, ipagpatuloy nyo po. Can we say amen? Huwag niyong kakalimutan yan, kapatid, kasi biyaya po ng Diyos yan. Si San Lucas po ay doktor. Ano pa pong binibigay sa atin ho sa kagandahang loob ng Diyos? Ika-4, sabi po dito, mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi, sabi nga ho natin, hindi sa gawa. Wala palang maipagmamalaki ang kahit na sino man. Ang sabi ng verse 9 po, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. The moment you say, wala akong kasalanan, kaya ako maliligtas, impyerno ka niyan. Hindi ako mamamatay tao, pastor, maiimpyerno ka niyan. Lahat ng tao mamamatay tao.
Hindi ako mangangalon niya. Stick to one ako. Kalokohan, kapatid. Hindi mo pwedeng bakliin ang salita ng Diyos. Kaya nga napapansin ko po, the more you dig deeper po in the Word of God, tapos may nakita po ako, pastor, halimbawa, nahuli po siya nangangalon niya, nabe-break yung heart ko eh. Hindi ho yung aking attitude po. Naku, i-condemn natin. Nagbago yung pananaw ko ngayon, kapatid. Bakit? Yung awa, yung habag, yung grasya ng Panginoon naramdaman ko. O siguro ho sa inyo, kaya minsan nagagalit kayo no, sa pastor. Pastor naman, nakakainis yun talaga yung ginawa ho ng isa pong transgender ho. Unang-una, ginaya niya ho si Kristo, tapos inano ho nila, hindi nila ginalang ho si Kristo. Unang-una, kapatid, huwag kayong magagalit, lalo na po yung mga kaibigan natin sa iba yung pananampalataya ho. Hindi ho yun si Kristo. Yun po yung imahin lang po na ginawa ho ng isip ng tao. Pangalawa ho, mga kapatid, pwede pang magbago ang tao. Let us not condemn the person. Yung pong naglagay po ng bill dun po sa kanyang bibig. Are we here to condemn the person? Kinasuhan na, naalis na sa trabaho, mabigat na ho yung kanyang kinakaharap, wala nang mukhang maiharap yung pamilya niya po. Tapos tayo makikita natin sa kalsada, ayan nyo, matakaw sa pera, kumakain. Tayo ba ho hindi nagnakaw sa Diyos? Hindi nga tayo nagbibigay ng tama sa Kanya eh. Yung ginawa ng babae na yon, pareho lang ng kasalanan natin ngayon. Can we all say amen? Can we all say amen? Kristiyano nga kayo, kapatid. Kasi the moment na inamin ninyo na tayo po'y magnanakaw, tayo mamamatay tao, tayo'y mangangalo niya, tayo lahat ay mahalay, nagsisimula po ang pagbaba ngayon ng biyaya ng Diyos. Bilang pangwakas, tingnan niyo po mga kapatid, napakaganda no, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi po ng aklat ng Roma 3:23 hanggang 24, this will strengthen our belief na lahat tayo po'y mali at nagkasala sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man na makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, this is the good news, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sabahin nga ho natin, kagandahang loob, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, tayo ho na makasalanan, dederecho sa impyerno, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Pwede ba natin palakpakan po si Kristo? Hallelujah. Mga kapatid, inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Parangalan po natin si Jesus. Kasi ito po'y biyaya, regalo. You do not deserve to be saved. Ako rin po. Lahat tayo naririto ngayon. We admittedly know kung ilalapat ng Diyos ang kanyang mga salita, talaga pong susunugin tayo lahat sa impyerno. Panginoong Diyos, we embrace your promise in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Grace is an unmerited favor, Panginoon. We do not deserve to be saved. We do not deserve to be forgiven. We do not deserve eternal life. But because of your grace, napakaganda po ng Efeso 2:8 hanggang 9. It is by grace that you have been saved through faith. It is not on our own. It is not of your good works. It is a gift of God that no one should boast. Sa lahat po ng mga kapatid namin na patuloy niyo pong binubuksan ang aming mga mata, it gives our heart po to be like the heart of the Lord Jesus Christ, Panginoong Ama. May mga nagkakamali, nagkakasala. Meron po, Panginoong Diyos, na sumasalangsang sa inyo. But the more we see them, Panginoon, the more your grace abounds in our heart. At nakikita namin ang refleksyon po ng kasalanan nila sa amin po, na walang perpekto, walang banal, walang matuwid, ang lahat ay nagkasala, at ang lahat po ay nakatakdang hatulan ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa libreng regalo po ng kaligtasan. Kaligtasan na hindi kailan pa man maaagaw ng kalaban. We are eternally secured with the salvation that you have given us, that you have provided us, at dahil dito, Panginoong Ama, natutuwa, nagagalak at nagpapasalamat ang aming puso. Kulang po ang isang buong oras na ito, Panginoong Ama, na wala kaming sabihin kung hindi, thank you, thank you, thank you, salamat, 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 maraming salamat, Panginoong Ama. Ang isang makasalanang katulad ko, ang makasalanang mga kapatiran po ng church na ito, though we do not deserve this unmerited favor, Panginoong Ama, you have granted us eternal life. Kaya, Panginoong Diyos,
doon nadidevelop ang puso naming mapagpasalamat. Wala kaming ibang sasabihin, hindi pamumuna, hindi pamimintas, hindi po mga bagay po na tirahin ng kasalanan ng ibang tao, kung hindi ang masasabi namin sa lahat ng panalangin namin. Salamat, thank you, with much gratitude. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Sana po, Panginoon, maganap ang inyong mga pangako. Sabi niyo po, ang lahat ng tao po'y nais ninyong maligtas at wala ni isa pong mapahamak sa impyerno. Hindi po ako magsasawa na sabihin ang mga salita ninyo at ang mga pinili ninyo ay tawagin po, maski sa church na ito at sa lahat na nakikinig po ng online. Muli, Ama, maraming salamat. Ang pinakamataas po na papuri at pagdakila ay tangi sa ilamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon po ay darating na po tayo dadako tayo sa ating pagkakaloob. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga gagamitin mong mga kamay sa umagang ito, Panginoon. Sabi mo nga po sa inyong salita sa 2 Corinthians 9:6-9, Panginoon, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay aani ng saganap. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaloob ng may kagalakan sa aming puso at ayon sa dikta ng aming puso, hindi napipilitan, O God. Dahil minamahal mo po ang nagkakaloob na may kagalakan at sagana, O Lord. Kaya mo, Panginoon, pasaganain ang bawat isa sa amin at kaya mong ipagkaloob ang pangangailangan namin sa araw-araw sa lahat ng pagkakataon, O God. Lord, maraming salamat sa mga pusong nagmamahal sa inyo na gagamitin mong daloyan ng iyong pagpapala sa umagang ito, O God. Dalangin namin na pagpalain niyo po ang lahat ng mga trabaho, lahat ng mga negosyo ng iyong mga anak upang ito'y magiging daluyan ng pagpapala sa inyong ubasan, O God. And we pray also, Lord, na ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa lalago ng inyong iglesia, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pagdakila at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos.
Amen po rin po ang Panginoon. Dadako na po tayo sa ating mga nagdaraos ng kaarawan. Binabati po namin ang mga sumusunod. Brother Boyet Resos, happy birthday September 24. At Sister Angelo Luklukan. Amen. Happy birthday po. Sila lang po yata ang may birthday. Pag-pray po natin ang ating mga kapatid na nagdaraos ng kaarawan. Hallelujah, Lord. We praise you, glorify you, Panginoon, sa buhay po ni Brother Boyet at ni Sister Angelo, O God. Dalangin namin na dugtungan mo pa po na maraming taon ang kanilang mga buhay na taglay ang kalakasan, kagalakan, Panginoon, at patuloy na maglilingkod sa inyo, O God. We pray also, Lord, na pagpalain mo po sila, sampo ng kanilang mga mahal sa buhay, O God. Bakod ng pag-iingat ay pagkalob mo sa kanila at iiwas sa anumang mga karamdaman. Maraming salamat po sa buhay nila. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po. Dako na po tayo sa ating mga paalala. Tuloy-tuloy po ang ating Bible study every Wednesday po, alas 7 ng gabi, via Facebook online po yan. I-click lang po natin yung ating link na pinapadala po doon sa ating Facebook ng Feast of Harvest Christian Ministry. At ang ating prayer meeting po tuwing umaga, everyday po, 5 a.m. to 6 p.m. At sa gabi naman po, Friday, Saturday, Monday at 8 p.m. po hanggang 9 p.m. I-announce ko din po, next week po ay First Sunday. Babalik na po ang ating mga element bearer po. Hindi na po kayo kailangan magdala ng inyong inumin at yung biskwit po. Kami na po, ang church na po ang magpo-provide, yung mga ushering ministry po ang magpo-provide. Meron po dito yung element bearer po next Sunday. Ito po, Brother Glenn Siason at Sister Aster Siason, Brother Greg at Sister Emmy, Brother Boy and Sister Marley, Brother Vic and Sister Linda. Yung 4 na couples po. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ang mangunguna next Sunday. At i-announce ko din po yung ating flower bringer, mag-i-start na po din sa Sunday. Kaya every now and then po, tumingin po tayo sa ating bulletin board para makita po yung ating mga assignment. May mga assignment na po tayo. At wala na pong COVID. Tayo po ay talagang face-to-face na. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, dadako na tayo sa ating closing prayer at final benediction ni Pastor Archie. Yung ano daw po pala, may na-announce po. Ayan, second Sunday of October. Mga kababaihan, muli tayong magkikita-kita-kits dito sa church. At ganun din po yung mga kabataan. At ang men's fellowship po, second Sunday din po pala, ang kabataan third Sunday, Mga kalalakihan, sabay po ang men's at saka women's. Sabi ng kalalakihan, sana bigyan naman kami ng kalakayaan. Hindi po kayo malaya. Magkakasama po tayo na magpi-fellowship, kalalakihan at kababaihan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ngayon po, si Pastor Archie na po for closing prayer. Purihin po ang Diyos. In-announce ho na wala ng COVID, kaya hindi ko na ho siguro kailangan ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Palagi ko pang ginagamit ho wala na ho. Kaya natutuwa po ako. Can we declare na wala ng COVID? Amen. Maraming salamat. Normal na lahat, ho? Kaya muli ho, tumayo tayo, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tinanggap natin ho kanina yung kagandahang loob. Mag-enjoy po tayo. Less worry ho. Punta kayo sa labas, mag-date kayo, kumain kayo, mamasyal kayo, dahil binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo po lahat ay yumuko. Ama, talagang punong-puno ng kagalakan ang aming puso. Doon lang po sa mga tinanggap naming aral ngayon, secured ang amin po
pong kaligtasan, nagkakamali kami, nagkakasala kami, pero ikaw po ay patuloy na nagpapatawad sa mga makasalanang katulad namin upang lahat ng nanalig sa inyo, Panginoon, ay makasama niyo po sa buhay na walang hanggan. Kaya pala ngayon namin nauunawaan, Ama, huwag kaming mag-alala kung anong kakainin namin bukas, kung ano pong isusuot namin, kung ano pong dadamitin namin at iinumin, sapagkat saliksikin muna namin ang lahat ng inyong kabanalan at ang inyong katwiran at ang kaharian at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idadagdag na lamang sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nakinig po ng inyong mga salita sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng katwiran po ng banal na Santo at Espiritu. Panginoon, kung ano po ang binitawan ni Moses po doon po sa Aklat ng Bilang, sa 24 hanggang 27, iniiwan ko po at binibitawan sa lahat ng mga hinirang mo sa Feast of Harvest. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the mighty place of the Lord forever. Muli, Ama, maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa natapos po nating gawain. Tayo pong lahat ay mag-aawit po muna bago po tayo lumabas ng ating iglesia. Muli po, palakpakan natin ang ating Diyos. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoong Jesus, Panginoon. Walang ibang makahihigit sa iyo, O Diyos. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos. Sa puso ay tanging ikaw, pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin. Isa pong mapagpala at magandang umaga sa ating lahat. Magkamayan tayo at magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless you all. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging ikaw ang aawitan, walang ibang papupurihan. Sa puso ay nag-isa lamang. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin.